Magandang araw sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng nakikinig po. Hello to all our viewers from here and around the world. Napakaganda na ating talintiman ngayong hapon ito. Isang mainit na pagbati po sa inyong lahat. Well, friends, welcome to the Bridges Show. I'm very happy to be here, and I think it should be a really interesting and fun topic. What are the things you want to learn? So I wanna take it from there and then I listen to them. Meron silang mga mithiin upang maging makabuluhan pa ang pagiging Katoliko. Lalong-lalo na sa susunod na henerasyon. Sa akin po, sa mga kabataan, use competence as a basis. In real life, hindi naman talaga tayo tumitigil sa buhay. Kailangan talaga tuloy lang ang buhay kahit anong challenges natin. Palawan, Cebu, Baguio City, Atty. Dwight, pati La Union. So we are saying that revenge travel is real. Mas kailangan natin na i-share ang hiwaga ng healing sa mga tao. Food and health should go hand in hand. So yan ang gusto namin paratingin sa gobyerno. If you will just devote your life teaching, hindi ka yayaman sa pera, pero yayaman ka sa tao. Siyempre, ang pinakamaganda po naman sa ating universidad ay yung talagang natuturuan po tayo kung paano maging mabuting tao. Happy anniversary to Bridges! Here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. Coins have always been an integral part of human history and has been used as a means of exchange throughout the last few millennia. Nowadays, each coin is a work of art, intricately designed and meticulously crafted by skilled artisans and artists who often try to capture a nature's historical event and contemporary significance. Bago po ang lahat, ako po si Janice de la Cruz, a visual artist and a member of the UST Atelier Alumni Association Incorporated, welcoming you to another exciting and inspiring episode of Bridges. Binabati ko rin ang lahat ng mga alumni natin na saan man kayo naroon ngayon. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. To all first-time viewers of Bridges, this is your University of Santo Tomas Alumni Association virtual talk show that showcases and provides notable Tomasian alumni an opportunity to share their expertise and experiences on various topics from everyone's lifelong learning. Today's episode is brought to you by College of Fine Arts and Design Alumni Association and the USD Alumni Association Incorporated. This episode is very special. Nandito tayo ngayon sa ating Alumni Center.
Before we continue, let us ask our audience to please remember to like and share our show and subscribe to our UST Tomasian Alumni Community YouTube channel and follow our Facebook page. Ito po ay isang malaking pagsuporta sa kanilang programa. In this week's Bridges, we will get to know our very own Tomasian alumnus, Mr. Paul Balan, painter, sculptor, and the first Filipino US Mint coin and medal designer. A native of Paete, Laguna, a town renowned for its painter, musicians, and poets, a graduate of the University of Santo Tomas, associate degree in commercial arts, a consistent finalist in Juror's Choice in various students' art competition. Many of his early works, ranging from murals to stained glass, can be seen in various churches in the Philippines, such as the stained glass window art at St. James Apostle Parish in Paete. He also designs the retablos and reredos at the Holy Name of Jesus Parish. In May 2001, Mr. Balan immigrated to the US. His work has been featured at the 2001 Filipino Art Exhibition at Rizal Center and Davis Center, Chicago. In late 2004, Paul began experimenting in three-dimensional art. He presented a solo art exhibition during National Arts Month 2007 at the Philippine Consulate in Chicago. During the 111th Philippine Independence Celebration in Milwaukee, Mr. Balan unveiled his Lupang Hinirang series, the first ever visual interpretation of the Philippine National Anthem. In 2012, he received honors for his PASEM or Peace Design in the Japanese Mint International Coin Design Competition. This was followed with being awarded Best Design in the National Humanities Medal Design Competition. His medal was bestowed by the President of the United States in an annual White House ceremony. In 2015, 3 of Paul's coin design were minted by the United States Mint. First, March of Dimes silver dollar commemorative coin. Second, U.S. Marshal Service 225 reverse. Third, high relief gold coin and silver medal. And fourth, American Eagle platinum proof. And the March of Dimes commemorative silver dollar, which was named the 2016 Coin of the Year for Most Inspirational Coin. In 2022, Sir Balan's third circulated coin design was minted by the United States Mint, the 2022 Native American $1 coin, honoring Mr. Eli S. Parker of the Tonawanda, Senaca. In 2023, the UST Atelier Alumni Association awarded its outstanding UST Atelier Alumni Honors to Mr. Balan. I would like to introduce to you our very acclaimed and very talented Tomasian alumni, Mr. Paul Balan. Salamat po, Sir Janus. Salamat sa Bridges. Salamat po. Ang haba ng inyong resume. So, pasensya ko medyo ng paas ako. Napakahaba. Nakadalawang pages yan. Pero, the one thing that when I was researching about your career and at the same time your history, what I find fascinating sa ginagawa mo is you came from a small town. Pero that small town is rich in artistry. I always wondered what inspired you to pursue the arts. Nung nagsisimula ako as a young artist na sabi ng nanay ko, mas nauna daw akong matuto ng stick figure kaysa sa magsulat. Tapos yung aming reredo sa simbahan, retablos at yung mga catechetical art na naroon, yun ang aking inspirasyon. Tapos yung lola ko, yung mga estampita niya, yun ang dinodrawing ko. Yung mga so tawag dito bata pala, nakakita ka na ng mga craftsman sa inyo, tapos ginagaya mo. Pero first, it's imitation. Then slowly you're creating your own. Tama po ba? Opo, Sir Janus. Pati rin yung mga carvers dun. Mas gusto ko pang panoorin yung mga carvers kaysa sa makipaglaro sa ibang bata.
Ah, then tawag dito doon sa inyong environment, tulad nga ng aking binasa kanina, kayo yung gumawa ng mga stained glass doon sa inyong parokya doon. Actually, ang maganda doon sa simbahan nila sa Paete, it's an old church, tapos makikita mo talaga yung history and at the same time, yung tradition of craftsmanship ng mga tao sa lugar. So, it doesn't surprise me na coming from that small town, makakagawa sila ng isang tulad mo na ngayon sikat na sikat sa buong mundo. Ang matanong lang kita, ano yung pinakaunang memory mo na ikaw ay bumuhit o gumawa ng isang artwork? Ang naaalala ko, bago tanggalin yung shop namin at patayuan ng bagong bahay, meron dun sa wall na mga scribbles na mga drawings. Drawing ng prosesyon. Drawing ng bala. Oo. Oo. Naalala ko doon sa lugar ninyo, pag procession doon, merong sariling procession yung mga Katoliko, tapos meron yung Anglican. Yeah, so it's a really beautiful place. It's very rich in culture, especially sa carving. And nakita ko sa inyong mga ginagawa ng mga engravings, it's may characteristic na may pagka-spiritual at saka may pagka very Filipino identity sila. Pero matanong lang kita, tawag dito, nung kayo nagpo-pursue ng inyong art, sa pamilya ba ninyo, meron bang artist sa inyo? Oo, meron. Actually, ang aking ninuno ay dalawa sa kanila master sa wood carving. Sila gumagawa ng santo, si Pablo Bagui at Junicio Bagui. Doon pa earlier yung Pablo, colonial period pa yun. So mahaba pala sa inyong pamilya yung tradisyon ng pag-uukit? Opo, sir. So sa inyong pamilya, tawag dito, pinagpatuloy niyo ba yung pag-uukit na yan? Mas naano ako sa drawing at sa painting. Pero yung mga pinsan ko, karamihan mga sculptor. Okay. Pero nabanggit niyo sa akin kanina, nung yung inyong pamilya, gumagawa kayo ng mga furniture. Yes. So, doon sa paggawa ng furniture, ano yung mga, ikaw ba ay nag-participate o ikaw ba ay tawag dito, tumulong or ano ang unang mong participation doon sa inyong negosyo sa furnitures? Doon ang tatay ko, tinetrain ako niya sa carpentry, sa pagsukat-sukat. Tapos ang pinaka-paborito kong part doon ay yung gumagawa ng kabayo doon sa chess. Okay. Actually, yun ang una kong na-carve. Yung kabayo sa chess. So tawag dito, kahit pala nung bata ka, pero interest ka na talaga sa pag-ukit, sa pagguhit. Man, nakakatuwa naman. Pero matanong lang kita, sa inyong pamilya, sino yung unang sumuporta sa'yo sa art? Sa side yung iyong ninuno na yun? Sa mother ba yun o sa father? Sa mother side. Sa mother side. Pero sino ang unang sumuporta sa'yo, sa iyong sining? Si nanay sa tatay. Noon talagang kahit medyo sabihin natin na walang extra budget pambili ng supplies, talagang ibinibili nila ako para makapag-drawing ako, makapag-umpisa ng watercolor. Pero nung ikaw ay kabataan, tawag dito, na-envision, nung papasok ka na ng kolehiyo, yung art ba talaga yung gusto mong tahakin or meron ka pa ibang gustong gawin nun? O ito talaga yung direction na nakikita mo sa iyong sarili? Wala akong ibang napupuntahan kundi art. Yan talagang gusto ko. Pero kung ikaw nagdidesisyon na mag-art na nga, bakit sa lahat ng paaralan na nakita mo, sa lahat ng eskwelahan na nag-offer ng fine arts, bakit mo napili UST ang iyong puntang eskwelahan? Ang UST kasi very traditional ang approach. Kumpara sa ibang eskwelahan, masyadong moderno. At saka yung sa amin, sa Paite, ang tinitingala namin si Manny Baltimore. Si Sir Manny Baltimore. Yung mga bata kami, gusto namin maging katulad niya Mang Manny, produkto ng UST yan. Ang maganda kay Mr. Manny Baltimore, he is a painter, he is a printmaker, he is a sculptor. At isang poet din siya. So, sa bayan talaga ng Paete, maraming lumalabas na mga magagaling na
artist, musikero, at manunulat sa mga makata. At natutuwa ako na ating bisita ngayon, pinagpapatuloy yung tradisyon na yon. So, kung ikaw ay nag-aaral sa UST, um, saan, saan ka, anong kurso ngayon kinuha at bakit yun ang napili mo? Commercial arts. Under ito ng advertising. Practical kasi ang commercial. Bakit hindi painting ang kinuha mo? Bakit nag-commercial arts ka? Naisip ko, kung painting ang kukunin ko, baka hindi ako kayang suportahan ng magulang ko. Masyadong mahal. So, talagang practical. Ang commercial arts kasi, pag naumpisahan mo yan, kahit anong direction sa advertising agency o pwede kang pumunta sa painting kasi ganito kagandang UST, tinetrain ka tinetrain ka magpinta, naalala ko nung college days, may professor ako talagang iniisa-isa kami sa mga plates. So pareho din sa painting. Actually, nakaka-relate ako sa'yo doon kasi advertising din ako. So, naalala ko na, nung tinanong ako, sabi ko, kung magpipinta ako, gagawin ko yun sa sarili kong oras. At least ito, kung hindi man i-pursue ang pagpipinta, at least pwede ako mag-apply ng trabaho, pwede ako mag-empleo. Pero, I'm sure sa iyong case, ang tawag talaga ng puso mo sining, hindi yung mag-commercial, kundi mag-focus ka more on sa iyong sariling art. Oo, Sir Janos. Pero matanong lang kita, during those times when you were younger, yung mga high school days or college days, meron ka bang mga ginagawa mga proyekto or may ginagawa ka project besides yung schooling mo na art-related? Dati, nagplantilya ako sa dati pinapanood ko ang mga carvers. Yun, gumagamit sila ng plantilya, yun yung pattern, bago nila i-blocking yung sculpture. Since maano ko mag-drawing, ang mga sculptor magpapadrawing sa akin ng pattern. So, pinagkakakitaan ko yan, extra rin. So, simula pa lang talaga, tawag dito, kahit kung kabataan mo, nagde-design ka na talaga para sa mga nag-uukit. Opo. Ano talaga siya? Kumbaga, yun talaga yung fate mo, kumbaga. Pero during your college days, ikaw ba, tawag dito, nagpipinta ka rin ba? May ginagawa ka rin ba mga proyekto sa labas? Besides sa mga schoolworks mo? Meron po. Kung mabanggit ko itong si Dr. Sulit nung araw, tuwing magki-Christmas season, gusto niya customize lahat yung decorations niya sa bahay. And he is very supportive sa mga katulad naming artists. Ano ginagawa niya sa mga bahay at mga design? Mga Christmas decors, kung ano-ano, may collage, may something na very unique na hindi katulad ng makikita mo na mabibili sa store. So, ilan kaming artist na gumagawa dyan, ilan kaming bata na tuwing Christmas season, tinatawag kami. Doon kami. Kumbaga, pagdagdag sa allowance. Tama. So basically, your family supported you, but at the same time, you also found ways to help them by supporting yourself through your art. Tama po ba? Tama. Pero, during those times, nung ikaw nasa UST, do you have anybody na naging professor or nagkaroon ka ng pagkakataon na nabigyan ka ng inspirasyon ng sa loob ng iyong paaralan? Ano yung mga natutunan mo sa loob na nai-apply mo ngayon sa iyong sining? Marami. Mabanggit ko si Prof. Cabirito. Yung pagka-instricto niya, yung pagka-meticuloso niya, yung pagkamaselan niya, pag tinitingnan yung plates namin. Yun ay malaking bagay sa amin kasi mapupush mo yung mo na mas galingan pa yung paggawa mo kasi instricto yung professor mo. Kung gusto mo makakuha ng mataas na grades, obligado kang pagbutihan yung mga plates na binibigay. Si Sir Cabrito, di ko makakalimutan yan. Yan yung maganda sa fine arts ng UST na hindi lang tayo tinuturuan mag-conceptualize, mag-isip, pero tinitrain din yung ating mga kamay. Kasi isa nga yung lesson na natutunan ko, na naturo din sa akin ng isang pintor, kailangan hindi mo lang siya pwedeng maganda lang yung kamay, kailangan matalas din yung kaisipan. Hindi naman pwedeng matalas yung kaisipan kasi hindi mo naman siya maigawa yung gamit na yung mga kamay. Pero during those times, nung ikaw ay nag-aaral,
Meron ka bang mga kompetisyon or ikaw ba ay sumasali sa mga ganung patimpalak? Opo, sumasali ako dati nun sa AAP. Sa AAP competition. Tsaka Young Painters Annual. So ikaw ay membro ng mga organisasyon na yan, ng AAP? Opo, sir. Mm. Awa ng Diyos, kahit pa paano, nagiging finalist ako. Mm-mm. Ganon din sa Metro Bank. Yan. So ano talaga, no, kahit yung college mo talaga, competitive ka na talaga. As in, you always nilalap yung sining mo, nilalaban mo talaga. Opo. Pero during those days, nung ikaw nag-aaral pa, alam mo na ba na gusto mo talagang maging artwork? Or in the back of your head, naiisip mo na mag-i-empleyado ka? Or gusto mo talagang, ito talaga yung direction na gusto mong tahakin? Alam mo, to be honest, nung panahon na, medyo yung struggle ko parang nahihirapan na rin ako. Hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko pa, parang nawawala na ng direction. Pero tuloy lang sa paggawa tuloy lang ako. Kung may panahon na parang walang nangyayari, tinutuloy ko lang. Ilan nga sa mga kasamahan ko noon minsan pagsasali kami sa competition. Sasabihin niya, wala kang pambili ng materyales. Pahihiramin muna. Yung mga barkada nating artist. Sige, ko muna, kuha ko muna gamitin mo muna yung ilan sa supplies ko pag meron ka. Yan, balik mo na lang sa akin. Nakakatuwa naman na tawag dito, even yung mga trying times na yun, hindi ka nag-give up sa dream mo. Sabi nga daw, di ba? Sabi nga daw ng iba, ang pinangahawakan natin mga artist, dalawa lang, talento at angas. Tiwala sa ating sarili, tiwala sa ating sarili, at sa ating talento. Nakakatuwa naman sa inyo. At least kahit noon pa, yung struggling times ninyo, even when you came from a small town, yung mga naniniwala sa iyo yung pamilya, pero at the same time, hindi nawala ng tiwala nyo sa inyong sarili, sa inyong sining. Ang nakita ko doon sa inyong resume kanina, na gumagawa kayo ng mga retablo at saka mga redodos sa mga simbahan. Ano yung mga sample ng mga simbahan na nabiyayaan ng inyong mga sining, kumbaga? Karamihan sa mga disenyo ko, makikita nyo sa mga simbahan ng mga Franciscano. Meron ako sa Binyan, meron akong retablo sa Binyan, meron akong, hindi ako nagkakamali, isa doon ay sa Cubao. Yung Holy Cross Parish. Yung design ko noon, inspired siya sa Baroque, like yung traditional sa Paite. Ang ginawa namin Pilipiniana. Yung katulad ng mga labor o kung tawagin yung mga flowing vines, yung ginawa ko native. Pag titingnan mo siya, traditional Baroque, pag lumalapit ka, lahat ng element is Filipino. Kumbaga, yung school of thought niya is Western, pero yung application mo, ginawa mo Filipino. Something that is very Filipino identity, kumbaga. So, doon sa may mga artwork na ginagawa ngayon, tao dito, why do you pursue yung art mo na yung themes mo? Napansin ko sa inyong mga trabaho, it's almost like, it's very Philippine mythology yung tinatahak ng mga trabaho mo. Is it something na ginagawa mo pa noon pa, or is it na-inspire ka? Meron kang certain inspiration ba't yun ang mga trabaho ginagawa mo? Ay nako, storytelling ng grandpa ko. Yung mga Maria Makiling, yung mga ganyan, yung mga kwentong bayan. Na ang lolo ko kasi magaling na kwentista. Pagka kaming mga apo ko kwento ko kami. Siguro, kaibahan ko sa mga pinsan ko, pag nagkikwento yung grandpa ko, nakikita ko sa isip ko, nabivisualize ko. Kumbaga, pag nakakakita ko ng libro na walang illustrations, boring, so, ini-imagine ko. Kumbaga nilalagyan mo ng larawan. Pero nung ikaw nagsumasali sa competition ng college mo, did you
nagbago ba yung estilo, yung style? Kumbaga or pinagpatuloy mo yung design na ginagawa mo noon or nag-iba ba nung ikaw ay pumasok sa school? Patuloy yun, yung impluwensya ko sa sa simbahan, yung mga religious theme katulad nung sa Paite. Patuloy tapos yung mga tradition sa Paite like yung mga kwento ng bayan, patuloy yun like yung mga Maria Makiling subject na ganun. Hanggang ngayon actually may mga artwork pa ako na gano'n ng tema. Nakita ko nga yung mga artworks is very intricate but at the same time, nakikita mo pa rin yung characteristic niya na mga mythology and at the same time yung flavor niya na even though you are based na ngayon sa Amerika, na very Filipino yung identity na yung trabaho. So pagka-graduate ko ng college, dumiretso ko ba kagad sa Amerika or ikaw ay nagtrabaho din muna dito sa Pilipinas? Marami akong pinagtrabahuhan dito sa Pilipinas. Naranas ako magtrabaho din sa pelikula, sa ganyan, under sa production design. Nag-production design kayo? Under ako, yung medyo nagtrabaho ko sa isang director. Pero pwede ba malaman kung ano ang mga ginagawa mo during that time? Gumagawa ng mga props, gano'n. Gumagawa kayo ng mga art, mga kumbaga sets? Oo, gano'n. Set design din kayo? Under ako ng set designer. Parang, sabihin na natin na ako yung kamay nung ano. So, pinagdodrawing sa akin kung anong bagay dun sa, at saka yung mga, kung kailangan nila ng paintings, o kung kailangan nila ng kung anong props. So, nag-improvise kami. Pero, during that time, paalis ka na ba ng Amerika lang? Or marami ka pang naging trabaho prior to that? Pagka ako, pumunta ako ng Amerika noong year 2000. Ayun, doon ko, hanggang doon na medyo naipagpatuloy ko. Kasi minsan naiimbita ako sa Philippine Consulate dahil may mga visiting artists from the Philippines. And then I'm very fortunate na masama din yung art ko. Nakita ko nga doon sa inyong bio kanina na kayo is mga featuring artist during sa National Arts Month doon sa Chicago sa Philippine Consulate. So you were very active sa art scene, especially sa Filipino art scene in the US. Oo, sinusubukan ko kahit paano, kahit aside na mayroon akong full-time dyan, gusto ko pa rin na tuloy ako dun sa gusto kong gawin. Pero yung during your time in the US, prior to all the acclaim na na-receive nyo ngayon, what was the struggle na naranasan mo bilang isang artist who is living in abroad? Na anong pinagkaimahan ng time mo sa Manila and time mo nasa Amerika nung hindi mo pa nakukuha yung acclaim doon? Ano yung struggle mo, kumbaga? Kung may kukumpara ko dito sa Pilipinas, mas madali. Doon, kailangan mong gumawa ng paraan. Medyo minsan, kahit gusto mo magpinta, tigil mo muna yan dahil tuloy-tuloy ang bills eh. Meron kang pamilyang sinusuportahan. So, hindi katulad dito sa Pilipinas, nung araw, kahit pa paano, medyo nakakatigil ka. Kung paano, tuloy-tuloy lang yung pagpipinta mo, pero walang pressure na kasi meron kang bahay. Correct. Nakatira ka sa parents mo. Wala kang binabayarang mortgage. Wala kang binabayarang sasakyan. I think that's the noble thing na mga artists, na mga Filipino artists na nakabase sa Amerika. Kasi dito, you have family, you have friends, you have people na you can count on. Kumbaga kung nandito ka, ito yung safe area mo. Pero when you're in a foreign country, you are with family, you're just with your wife or your children, and you're there. Basically, it's a lot of sacrifices have been done, and it takes a long time to, if you achieve a certain level of success doon, alam mo talaga na tinrabaho talaga yon ng artist na yon, na sobrang galing yung artist na yon kasi hindi lang siya in terms of maganda ba ang trabaho, but meron pang struggle doon sa survival doon. Pero dito, ikaw ay nagpipinta doon,
So, ano ang paano ka unang napasok dito sa US Mint? Hindi ako nakikinis kasi dito artist ka na. You already have your own career. You already have your own niche, kumbaga, mga churches ginagawa mo. Pagdating mo doon, I'm guessing with your family, you're starting from scratch. Pero from a starting immigrant up to achieving yung heights of your career, which is being one of the first Asian and first Filipino US US Mint designer, coin designer, and medal designer. Paano ka nakapasok? Anong ginawa mo? Sabihin na nating aksidente, hindi ko talaga pinaka. Aksidente or serendipity, baka yun talaga yung fate mo. Kasi noon, siguro si Mrs. naaawa sa akin, na niya, na yung mga kasamahan ko dito, mga umaano na yung karir nila dito sa Pilipinas, nagpipik na. Ay nagtatrabaho sa warehouse. Tinutulungan niya ako, naghahanap siya ng related sa art. At least makapasok ako sa isang trabaho na related dun sa sining na gusto ko. Pwede rin ako mag-ice carver, pwede rin akong yung sa culinary arts, nag-training din naman ako noon. Pero talagang walang swerte. Hindi ako makapasok sa ganun, at least malapit man lang sa art. One time, mayroon siyang application na pinrint. Sabi, Daddy, merong call for artists ang United States Mint, ang Artistic Infusion Program. So, sabi ko, naku, malayo yan. Iba yung numismatic sa fine arts. Parang medyo kakaiba. Magkamero ko yung maliit na pagsisiksikan mo yung design niya sa isang bilog na maliit na space. Every other year, meron silang call for artists. Ngayon, si Mrs. talaga, nagsawa na siguro, piniprint na lang yung application dun sa drawing board. So, from the very start pala, yung Mrs. mo, pag papunta niya pala sa Amerika, very supportive na sa kanila mo. Yes. So, I'm guessing dito pa lang supportive na siya. Oo naman. Yan yung hindi naiintindihan ng iba sa mga artist. Yung mga artist is pure talent yan, at saka tiwala sa sarili. Pero, totoo talaga yung kasabihan na in every great man, there is a woman behind. Kasi kung kailangan mo ng supporter, na kailangan mo yung may naniniwala sa'yo. So napansin ko pag ikaw, every time bagitin mo sa story mo na yung si Mrs. mo, yung ganyan, na ikaw minsan nawawala ka na ng tiwala sa'yo sarili. Pero yung si Mrs. mo, tuloy-tuloy pa rin ng tiwala sa'yo. Napansin ko sabi mo, yung mom mo, tapos yung dad mo, support sa'yo. Tapos, ang ganda ngayon, na nagkaroon ka na sa naging buhay, pamilya, meron na naman another person na todo tiwala sa yung sining. So pinapasa ka every year ng application form for the competitions. So, anong nangyari? So, anong competition ito? Sa coin ba to or sa medal? Yan, sa United States Mint, yung sa Artistic Infusion Program. So, binasa ko yung narrative hanggang meron pumasok na concept. Ano ba ang narrative during that competition? Ang dyan, yung Jamestown, yung settlement, yung mga... yung first colony nila? Yes, So, binasa ko yung narrative tungkol sa Jamestown. So, nag-isip ako ng allegory. So, sinong first settlers, dumating ang British with the slaves. Ang dinatnan nila, Native Americans. So, gumawa ako ng verse na pare-pareho sila naka-side view, Native American, African. Kumbaga profile. Yeah. Profile sila. Tapos yung pilgrims. Tapos sa likod naman, yung reverse, ang naisip ko, yung settlement. Yung town mismo. Yung mga structure na tinaluyo nila at saka yung bahay ng mga natives. Pero ito kasi napansin ko sa mga coins mo na yung coins mo are very detailed and has a lot of symbolisms.
Kasi I remember a time na pag nakita ko, especially mga foreign coins, mga euro, gano'n, it's very simplistic. Like literally, just put, meron kayo sa euro, diba? Lagi may birth na euro, tapos number. Pero yung papansin ko sa'yo, yung coins mo, it's not intended just for as a coin. Pero parang it's almost like, tama nga sabi mo pa yung gumagawa ka rin ng medal, eh, parang each coin mo is like a medallion. It's like, it tells its own story or narrative. So pag yung coin mo ngayon sa Jamestown, so ano yun, tawag dito, matagal mo bang pinag-isipan yan? Nung makita ko yung narrative, mabilis na nag-scribble ako, gumawa ko ng ilang drafts hanggang sa the following day, buo na yung yung konsepto. Yung konsepto. Pero yung submission, it's just an exercise para lang ma-screen out kung anong so kapasidad mo as an artist. Yung competition na to, hindi yung kung ano yung ginawa mo, yun na yun. Oh, kumbaga, parang entry level pa lang siya for another set of challenge. Kumbaga. Pero did you know ba kung how if you don't mind me asking, how many stages was it before you actually got the project? How many stages did you have to went through to achieve your first project mo na yun sa coin? No, after nung makapasok ako doon, after nung makapasok ako doon, marami akong disenyo na hindi nakakapasok. Kasi yan, sa apat na, minsan sa isang project, apat na artist. So yung first 3 months ko, very critical. Kasi ito yung tinetesting kanila kung kaya mo gawin yung project. Ang very scrutinized yung proseso eh. Kasi pag nag-submit ka ng disenyo sa isang project, you are allowed to submit 3 designs. Obverse or reverse. Then ipapasa mo sa kanila. May naming yun. Walang nakasulat na confidential. Ano ba yung obverse and reverse? Yung reverse is balik. Yung obverse yung harap. Coils and yung anong tawag dito? Kung sa atin yung kara at cross. Okay. So, when you make a design, harap at likod, or yung isang side lang ginagawa niya? Minsan, ang assignment ko, obverse lang. Minsan, reverse. Minsan naman, pareho. Okay. So, magsasubmit ka ng disenyo. Pagka-submit mo ng disenyo, re-reviewin ng CFA. Commission of Fine Arts, Citizen Coinage Advisory Committee. So dito, ano to? Government competition ito. Pero yung mga nagre-review, hindi mga government official, actual mga artists din ang nagtitingin din ng yung design. Merong mga taga-gobyerno. Pero may mga artist din, kumbaga museum din. Yung Commission of Fine Arts. Tapos yung... So, yung art competition pala talaga, hindi lang siya like, tawag to, yung magde-design ka ng coins. Kundi, actual competition talaga siya with multiple stages. Although, may meron kang bayad ka dun sa project, but you still competing. Kasi 5 kayo sa project eh. Kasi sino magiging mamimil. Kasi unang pasok competition, pamimili sila ng 5. Tapos yung 5 na yun, maglalaban-laban na naman kung sino magiging... Okay. Tama, ganun po. Okay. Pero, so, nung natapos yung competition na yun, ano yung coin na unang-una mong coin ba ng medal? Yung unang lumabas sa akin, medal. Medal? Itong Code Talkers. Yung Code Talkers. Ito yung mga World War II. Opo. Nakita ko yung design mo na yun. Nung tinitignan ko yung mga design mo, it tackles yung mga Native Americans, di ba? Mga radio sa World War II ng mga parang movie ni ano ba ito? Basta yung movie yung Nicolas Cage. Yeah, tama. Pero by the time na ginagawa kayo ng mga design na ganyan, yung design na yun, sinasabi sa'yo na yun na yung gagawin mo ng coin mo? Or nagkagulat na lang nakita mo yung coin mo? Paano proseso yun? Hindi,
yung proseso niyan habang ginagawa ko yung disenyo na yan, nung una kong submission, base lang sa imagination ko. Plus yung source material na pinapadala nila, like yung uniform, very particular sila dun sa mga details. Nagbigay sila ng mga source material. Hindi ka pwede magbigay ng any uniform lang, kailangan specific. Oo. Yung detail dun, yung helmet, yung modelo ng baril. Hindi pwedeng machine gun, kailangan garag, specific na ano pa. So, dinodrawing ko yun, walang modelo. Hindi pumapasok. Hindi nila magustuhan. Pero gusto na nila yung concept. Ngayon, yung chip engraver, sabi sa akin, kailangan mo kumuha ng modelo. Para realistic yung design na gagawin. Ang ginawa ko noon, umorder ako ng uniform ng World War II sa eBay. Tapos, humiram ako ng actual na rifle na M1 Garand. Sinuot ko yun. Nagpakuha ko sa wife ko. So, hindi mo kinaya sa movie? Kukuha ka na? Hindi. Kailangan. Hindi ko pwede kumuha sa Google eh. Hindi pwede kumuha sa Google? Oo. So, kailangan. So, hindi pwede si Nicolas Cage ka pa. Pwede. So, paano naman doon? Nagpo-pose ako. Nasuot yung World War II uniform. Kinukuha na ako ng wife ko. Then yung mukha, yung pinapantong ko. Kuha ko ng reference na Native American. So, pag nagawa mo na yung design mo, papakita mo ulit. Yeah. Tapos, siyempre, lahat yan lagi may editing. Oo, yun ang matulog. So, from the time na una ka nakapasok doon sa Jamestown para makuha yung project nung doon sa Wind Talkers, gaano katagal yung time yung in terms of months or yung inabot mo from yung initial up until doon sa actual approval of your coin? Sabihin natin na bumilang din ako ng ilang taon eh. Taon? Oo. Ay, wow. So talagang harap ng gobyerno nag-invest sa akin para mag-improve ako. Ano talaga? Hinakman nila ako. Kumbaga, it was not an easy journey for you. Like literally, a lot of sacrifice at saka luha, pagod. And at the same time, nahasa talaga yung talent mo doon sa pressures na yun. Matanong lang kita, kailan mo nung yung medal na yun, di ba? Kailan mo siya yung proseso doon is, magawa ka ng design, pinasa mo, tapos babalik sa'yo. Kailan mo nalaman na ikakast na nila yung design mo? Ganito yan. Pagka makikita mo muna ipopost nila yan eh. Nasa top 3 ka na. Tapos, so gumagawa rin yung iba? Oo, gumagawa rin. So, literally, ina-approve na iba, tapos ikaw ina-approve ka rin. Oo. So, kung nagbibigay sila na, ito, maganda sa kanya. Meron din sila sabihan ganito. Kumbaga, parang manok pa rin. Kumbaga, may laban pa rin. Hindi yung automatic sigurado na ikaw. Okay. Tatawag yan. May ma-release po akong phone call. From the means, sasabihin nila, ikaw ang ilalabas namin yung design. Oo. Paano yun? Saan mo makikita yung medal na yun ngayon? Kailan mo una nakita yung actual medal nung natapos na? Saan mo una nakita? Sa Washington DC. Inimbita nila ako nung i-award nila yung Code Talkers. So, pero kasi diba from the time na sinabi sa'yo, ikaw na napili. Gaano ka talaga hintay mo bago mo nakita yung actual final product? Siguro umabot ng 1 taon yan eh. Umaabot ng 1 taon. Taon talaga, bawat project. Wow. Oo, umaabot ng 1 taon yan. Ano talaga siya? Dedication talaga din sa craft mo. Kasi like, hindi siya yung mabilisan. Like, it takes yung papasa mo, maghihintay, pasa, editing, gano'n. Tsaka ang proseso, habang naghihintay ka niyan, babatuhan ka nila ng ibang projects. So, continuous. Kaya hindi mo mararamdaman na naghintay ka na pala ng 1 year. Kasi merong may ibang project. Ibang kasunod na project na gagawin. Oo, totoo. Yan ang sistema nila. So, doon sa Code Talkers na ko, is nandun ka ng in-award nila yun doon sa mga veterans. Oo, inimbita nila ako. So, na-witness ko yung awarding ceremony. Actually, that's really nice eh. Kasi, ang maganda sa ginagawa mo kasing artwork, it's not just a sculpture. It is actually a memento or a memorabilia of another person's gallantry and achievement. Na yung design mo, hindi lang siya a reflection
on your ability as an artist, but it also commemorates another person's um, gallantry or kanilang ginawa para ma-receive yung medal na yan. Kasi it's not something na i-display mo sa pader mo, tapos kasi pretty siya or decorative. But those medals will be family heirlooms na kapag kunwari in the future at nawala na yung veteran na yun, it will be cherished and to be shared by the family. Na for a fact that your specific project na yun, it will be remembered and it will be kept forever by that specific family. So, kung first instance na nakita mo na ina-awardan yung design mo doon sa veteran, how did it make you feel na, kumbaga, nung nakita mo yung design mo, inaabot to another person? Halos maiyak ako Kasi meron pang Native American na lumapit sa akin at pinahawakan niya yung actual na gold. Kasi yung nakikita nyo dito, it's just a replica. Pero yung tutunay na binibigay ng Congress is solid gold. Solid gold? Oh, wow. Imagine mo kung gaano kakapal yan, gaano kalaki. Solid gold yun. Yeah, pero it doesn't really matter kung ano yung material yan. Kahit bigay mo dyan, totoo yun. Or pewter. Basta pag binigay mo yan, bata nga pag binigay mo, alam mo yung stereotype na medal kasi best in math or best whatever. Ano cherish? Hindi naman yung bata, kundi yung pamilya ng So, it doesn't matter kung ang material mo, gold pa yan or platinum, but the idea, you commemorated that person. Diba? I'm sure they don't even think, pure gold ito, but they actually value yung work mo. Kasi it represents them, kumbaga. It's the beauty dun sa ginawa mo na medal na yan. You are remembering a group of people that are usually hindi nabibigyan ng pansin, I'm sure. It took them a long time to promote or magbigay-pugay doon sa mga windtalkers, yung mga achievements and the contributions ng mga Native Americans na yun. Karamihan nga sa kanila patay na. So, ang nabigyan niya ng medal is yung pamilya. Oo. Ganun. Pero, on that project, pagkatapos na, yung next project ka, sir? Hindi ko na matandaan kasi siguro, na ako sa state quarter Kasi karamihan na ginagawa ko noon is puro commemorative coins. Kumbaga hindi siya for circulation. Hindi for circulation. Kumbaga it's for remembrance. Pero is there a difference ba between the process of making a medal and a coin? Meron bang pinagkaibahan sa proseso ng paggawa? Or palagay ko wala naman Kasi pareho din siyang dumadaan dun sa dun sa hub Pareho din sila. Pareho ng estilo ng production Ang pagkakaiba lang siguro palagay ko ay yung sa coin dahil yan ay may ring, stackable. Tapos yung medal mas malalim yung kanyang pagka-relief niya. That's why I'm actually really excited and interested to talk to you. Kasi yung ginagawa mo na pagde-design at paggagawa ng coin, actually, nakaka-relate ako kasi as a printmaker, we also do matrix na nag-engraving din kami. So, I can actually see the care and effort to create something that is limited in edition. And especially for medals tulad ng ginagawa ninyo, limited lang yan kasi only a few select people will ever have those. Pero pag gumagawa ka, sa lahat ng medal na yung nagawa, ano yung pinaka-memorable? Ano yung bukod tangi na special sa'yo? Kumbaga sa dami ng ginagawa mo rito na medals, ano yung pinaka-special sa'yo? Itong Pueblo Acoma. Itong isa dito yung naka-load siya tapos may hawak siya na radio. Kasi yun, nahuli kami ng pulis. Dahil yung kaibigan ko nagpo-post yung kaibigan ko kinukunan ko ng picture as a model. Siguro doon sa neighbor, nagtawag ng merong dalawa dito na parang style, nagbabato ng granada, tapos nag-uniform. Siguro natakot. Kasi alam, ang daming shooting incident sa Amerika.
Maya-maya nun, may pulis na. Oo. So, tinatanong kami kung anong ginagawa namin. So, in-explain ko sa kanya yung trabaho ko. Tapos, tiningnan niya yung rifle kung totoo. Hindi. Buti yung dala namin, replica lang. Kasi yung ginamit ko noon sa contoker sa bahay, hiram ko talaga yung tunay yun. Totoo. Pero yung sa labas, yung... Kumbaga, kumukuha ka ng action shot. Kumbaga, yung basis mo sa design. Siguro yung neighbor tumawag. Naroon kami sa likod Forest Preserve yung likod ng bahay ng friend ko. Siguro yung mga naglalakad doon na nakita kami, tumawag ng pulis. Ngayon, biglang dumating yung pulis. Inano kami, kinumpis ka yung baril, tinanong ko bakit kami ginagawa. Yung replica. Kumbaga, in-examine. In-examine ko nga. In-explain ko sa kanya yung trabaho ko. Nag-work ako sa United States. Ang project namin ay yung contoker. Sabi sa akin, ito, aral na sa inyo. Pag gagawa kayong ganyan, magsabi kayo sa akin. So, babantayan namin kayo. So, hindi yung may tatawag dito na So, memorable pala talaga yung medal. Maraming istorya. Meron mo nakita doon sa profile mo, gumawa ka rin ng medal para sa sa Japan Mint naman. Yun, Coin Mint. Meron silang annual competition doon. Ewan ko kung ginagawa pa rin nila yun. Call for artists. International yan. So, pag napili nila yan, yung artist mismo mag-i-engrave and then ipapadala mo sa kanila. Ito ginagawa mo to nasa Amerika ka. Nasa Amerika ako. So, tumatag ka rin pa ng project from other countries also. Competition yun. Competition. So, ginawa ko yung unang round, kailangan design muna. Pag napili yan, anong tawag dito? Kumbaga sa pangalawang stage is engraving naman. So, yung competition ito, multiple stages. Multiple stages. Matabaho pala talaga pag kunwari gagawa ka ng coin or medal competition kasi hindi lang siya yung image, yung drawing. Also, kailangan pa yung meron ng baga proof na. I-engrave mo na yun. Sa papapadala. Pero sa process po, paano ko gumagawa? Are you still using traditional methods pag-drawing or gumagamit ka na rin ngayon ng computer? Doon sa dati traditional drawing ako, hindi ako maka-keep up sa edit. Talagang fast-paced ang United States Mint hindi ka pwedeng mali kasi pag mali ka, federal offense ginagastos mo yung pera ng gobyerno. Isipin mo, pag nire-review yan, napakadaming involved. Kung naging cause of delay yung design mo, like sa submission, yung lahat ng tao na doon, madidelay. So, kailangan ko, para hindi ma-jeopardize yung position ko sa mail, talagang nag-aaral ako. Nasa computer. Kumbaga kahit na tawag dito, established artist na kayo, you keep on learning. Hindi ka rin parang nire-retain mo lang yung ito yung naturo ko, tapos yung hindi kumbaga you can teach an old dog new tricks in your case. Kumbaga, kailangan constant yung pag-aaral mo, constant yung pag-evolve mo as an artist. So, nung gumagawa ka masali sa competition, gumagawa ka ng medals, pag-usapan naman natin yung National Humanities Medal mo. Paano mo nakuha yung project na yan? Yan ay call for artists yan. Hindi United States Mint yan. Hindi to mint. Kumbaga panibagong competition ito. So, tuloy pa na pala. Kahit na kung meron ka na natatanggap na project, you don't just yung nagsistick ka lang doon sa laurel mo na, okay na yan. Ito na ginagawa ko na ito. Kumbaga, you keep on join competitions. Kasi tuloy-tuloy pa rin yung paglalaban mo sa art mo. So, separate competition ito. Separate yan. Different call din ito. Different call. So, nag-design din ako ng siguro 4 yung design na sinabit ko dyan. Ano yung team na binigay sa inyo? Specific design? Wala silang particular na subject na sinasabi kung anong gusto mong ilagay dun sa design mo doon sa metal.
So ikaw mag-iisip Pero anong can you explain to us, especially doon sa mga viewers natin na nanonood ngayon, what is the National Humanities Award na binibigay ng US? Sino nagbibigay nun? Saan binibigay yun? And anong purpose nun? Anong purpose nun? ang National Endowment for Humanities ay meron silang 13 recipient every year. Mm-mm. Isa sa tumanggap niyan na kilalang kilala ay si Steven Spielberg. Steven Spielberg. No? So meron sila 13 ano yan sa iba't-ibang film. Sino nagbibigay niyan? Gobyerno. Ang presidente mismo ng Amerika ang nagsasabit ng So yung medal na dinesign mo, sinabit ng presidente ng Amerika. Oo. Ang unang-unang gumamit niyan si President Obama. Si Obama. Hanggang ngayon hanggang kay Biden. Hanggang sa mga susunod pang president. Pero tawag dito, nung sa competition na yon, gaano katagal ilang kayo naglaban para sa competition na yon? All over United States, napakadami. Hindi ko alam pero talagang marami daw. Madugo talaga ang laban na yun. Oo. Kasi it's a very prestigious award. Every year yan ay ina-award sa White House. Literally, tawag dito, madugo ang laban na yun. Pwede ma-explain mo sa amin kung ano yung design na sinabit doon sa... Kasi sabi mo kanina, walang specific team ng National Humanities Award. So, can you please tell us your story? How did you create your design? Ano yung pumasok sa brainstorming mo when you were creating your design? And at the same time, ano yung mga key elements ng iyong medal para doon? Ang una ko naisip dyan, yung Statue of Liberty. Sabi ko, gagawa ko ng ibang estilo ng kasi typical yung nakatayo, very iconic yun. Yun nasa New York doon, yung Pennsylvania niya yata. Well, so yun, ginawa ko siya. Sabi ko, gusto ko siyang makita na mas malaki yung mukha. So pinaupo ko siya. Si Lady Liberty. Lady Liberty. Tapos yung torch, pinalitan ko ng lamp. Yung lamp nagre-represent ng wisdom. Tapos yung Lady Liberty ay yung nasa lap niya yung book, yung Chronicles and History of the United States. Tapos may hawak siya na wheat, binibigay niya yun sa dam. Na yung nagre-represent dun sa humanitarian ng US, yung kanilang pagiging generosity sa ibang bansa na tumutulong sila yung mga aid ganun. So yun ang nagsisimbolo dun sa liberty na ginawa. Kasi tinitingnan ko yung design mo na yan. Natutuwa ako doon sa National Humanities Medal mo na yan. Tinitingnan ko siya, tinitingnan ko na yung team mo is American. It's Lady Liberty. Pero yung sensibilities mo na, lumalap, sumisingaw, yan yung pagka-Pilipino. Kasi natutuwa ako sa design. Especially elements they went off, tapos may weed, tapos yung babae. So, totoo lang. Kaya ako nag-gravitate ako doon kasi if it's a medal about the US, yung subject matter mo na babae, siya Pilipino. Alam mo yun? Parang it's like the story of immigrants. The story of America as a melting pot of different nationalities na yung design mo, it's not intended to be white. Pero it's yung design mo parang Pilipino, nakakatuwa kasi kahit yung design mo mismo, may parang religious aspect Was it intended or lumabas lang yun talaga sa design mo? Natural lang talaga, parang gumanon yung design or ako lang nakakita? Sabihin ko na intended na rin. Kasi yung ibang mga artist, pinoportray nila ang Lady Liberty as African American. Meron akong kaibigan na nagtatrabaho din sa Mint, ang asawa niya Korean. Gumawa siya ng Liberty na Korean. Kumbaga yung na-apply mo yung personal story mo to your work. And that's the beautiful thing about that specific medal. Kasi because you're the first na Filipino and Asian US designer of coin and medal. Ang maganda dyan is you represent yung
pag yung Filipino heritage and culture mo, kasi this is the first time na I've seen kasi usually when they represent Asians, they always go Japanese or Chinese or yung gano'n. Pero you don't see Filipino. So I really enjoyed yung body of work mo. Even yung mga designs mo sa photo or sa ibang mga coins mo. Kasi nakikita mo yung Filipino aspect sa trabaho. Yung parang madetalye, may sense of design, may flow. Kumbaga, hindi siya yung stereotypical na hard edges. Kasi usually they depict yung mga especially coins or medals, they want it na parang yung strong, alam mo yan, parang motherland or fatherland. Pero doon sa specific coin mo na yan, very soft, very feminine, very caring. So it's like, if you just change that, hindi mo sabihin na siya si Lady Liberty. Pwede mo sabihin siya si Inang Bayan. Pero nung ginawa mo yung medal na yun, tao dito, paano mo nalaman na ikaw yung nanalo? Tapos saan mo unang nakita yung finished medal mo? Ipinost na ng National Endowment for Humanities yan. Sabi nila, 2 araw na hindi pa nila may announce. Kasi hindi pa ako nagre-response dun sa sa post nila. So, kailangan daw, bago maging official yun, kailangan daw makontak muna ako. Kumbaga, pumayag ka. So, tumawag sa akin yung director ng National Endowment for Humanities. Siya mismo nagsabi sa akin na your design was chosen to be the medal for the National Endowment for Humanities. Alam mo yung solid yung feeling na nung kinikwento niya sa akin, hindi ko makita yung sarili ko na a-attend ako nung awarding ceremony para ma-witness ko yung sinabi niya sa akin na kailangan na pumunta ka sa White House na ma-witness nyo. Coming from a guy na 20 years ago, prior to winning that competition, you were still in Manila. Tapos, could you have imagined na from the time you graduated university, tapos you were still in Manila, by the time na makapunta ka ng Amerika na isang araw mapupunta ka ng White House and you will see your medal being handed or hina-hand down doon sa mga awardees ni Obama or ng ibang presidente ng Amerika. Hindi ko akalain, Janos. Talagang kahit hanggang ngayon iniisip ko sa isang katulad ko, tapos yung makita ko yung mga medalya ko, dating sabi ko, Lord, isa lang coin na ma-mint, masaya na ako. Isa lang. Pero what made you different from other coin designers? What made for you, I'm curious lang kasi ako, I have my own answer for that question. Pero for you, what is your advantage that made you special or unique than the other designers? Ano ang nasa iyong trabaho na you think na gustuhan ng US Mint? Bakit ikaw ang napili kaysa dun sa ibang design? Palagi ko yung mahilig ako dun sa allegorical concept. Yung narrative, yung mga symbols na pagkakasya ko dun sa isang maliit na space. So nakakapagkwento ako using elements. Now you don't have a big space. Yung design mo is, especially pag gumawa ka ng ganito kalaki na kailangan mapuno mo ng design niya na hindi siya makasiksik. Pero at the same time, kailangan it tells a story. So then pumapasok yung pinagsimulan sa Paete na bayan nga kayo ng mga artists at the same time sa lolo mo na storyteller. Na you tell your stories pero rather than using words, you tell your stories through your art. Kumbaga, tapos ang maganda sa'yo, naisiksik mo lahat ng isang istorya sa ganito kalaking space. And
I'm wondering lang, nung kasagsagan nung nanalo ka ng award na to, did you feel na na yung art, na yung was this yung highest point ng career mo as an artist? Was this like yung pinaka highest, or is this just one aspect of your overall journey, kumbaga? Palagay ko, sa hirap ng struggle ko as an artist, itong mga nangyari sa akin sa minsan, parang pakiramdam ko, ito na yung pinakamahirap na pinagdaanan ko. Ito na yung, sabihin ko, ito na yung talagang may pagmamalaki ko. Correct. Na you will be remembered for this one. Kumbaga, ito na yung masterpiece, kumbaga, obra. Sabi nga nung director ng United States Mint, yung mga artist ng Artistic Infusion Program ay very privileged na yung designs nila ay mag-immortalize sa history dahil kasi it will be a legacy. It will be forever there. It will stand the test of time. So, doon sa inyong ginagawa na yung sa medal nga ninyo, ilan pa yung nailabas sa overall, ilan pa yung nailabas ninyong mga medals and points after nung National Humanities Award? Ilan pang mga medals ang nailabas ninyo? After that, siguro may 7, tapos 3 dito circulated. Circulated? Oo. Pero matanong kita, ayun ang next question ko. Kailan mo nakita yung coin na design mo na i-circulate? At anong coin ito? Itong Michigan, Munising, Michigan State Quarter. Ito ba yung mga coin ng mga state, yung mga state law? Oh yeah, I saw that. Actually, I saw yung mga coins na gano'n, yung mga state. Ikaw pala gumawa sa Michigan. Sa Michigan. Oh, wow. Ganda na. So, nung una ko siyang makita, of course, ay nung unveiling ceremony. Inimbita kami sa Michigan. Inimbita ako. Pagpasok ko pa lang sa Michigan, may malaki ng billboard. Ang laki palang event doon. Yung unveiling. May parade. Sumasalubong sa amin. May mga malalaking coin na naka-flake sa float. Tapos dun sa school, dun ikaw yung boses overs at saka yung akin yung reverse kasi yung overs, di pa ko pinapanganak si Flanagan ng engraving designer doon. So yung reverse ang pinapalitan nila. So basically dito, yung work mo na-immortalize with another great American designer and engraver. Okay. So yun, nung una ko siyang makita ay dun sa unveiling, and then the following week kasama ko yung anak ko, may binibili kami sa store. Nagbayad ako ng cash. Yun ang nasukli sa akin. Ganun. Kaya yung first time nakita, yung point. Yung sukli. Then, yung mga sukli. Hindi mo pinirmahan. May insidente gano'n. Nagpapirma sa akin. So, natutuwa lang ako sa kanila kasi from the time that you start from the beginning, then clear into yung struggles mo, and at the same time, yung struggles mo, there was either your parents or your family or your wife was there to support you all the way. And ngayon, na-establish mo yung career not only as a great artist or a sculptor here in the Philippines, but also a great artist and a memorable artist in America. And what made me proud is you remain to be humble. Ang curious lang ako ngayon na na-achieve mo na yung highest of highs. You started from the lowest of lows and you achieved the highest of highs. You're already an artist na binibigay yung nakita yung artwork mo in White House. What is the future hold for Mr. Paul Balani? What is anong gusto mong gawin ngayon? Kasi you already achieved
acclaim in being the first, in being a great US Mint coin designer. Ano ngayon ang what does the future hold for Mr. Balan? Sa akin, gusto kong magpatuloy sa paggawa ko ng aking mga sining. Tapos, ma-inspire ko pa yung maka-inspire pa ako ng mga padating pa na artist na magpatuloy lang na minsan hindi natin alam kung ano yung direction natin, kung anong pupuntahan natin. So, yung kwento ko sana maka-inspire sa kanila na ipagpatuloy nila yung ginagawa nila sa artist. Alam mo, bilis ng 1 hour. Bilis talaga? Actually, ang dami pa akong gusto itanong sa'yo. Marami pa talaga. Yan ang nakakatuwa sa pag-interview with artists. We have, besides talking about the art, we can talk about yung struggle, but we can also talk about yung philosophy behind their work. And it's really interesting na nandito kayo kasi I'm so excited na nandito kayo at ako yung nag-i-interview sa inyo ngayon. And mayroong question dito na binigay sa akin. And I'm just curious din kung binigay sa akin ang question na to previously. And itong tanong medyo general lang. How has the Tomasian values and education helped you in the work you do now? Napakalaki. Being a Tomasian, I'm very proud talaga. Pagmamalaki ko pa yan. Kahit saan ako makarating. Itong mga natutunan ko sa aking mga naging profesor no panahon na yun, yung disiplina, yung pagmamahal sa sining, yung dedikasyon, at saka yung pagpapalaga sa ating mga ginagawa. Itong pagiging pag-aaral ko dito sa UST, ito ang naging matibay na pundasyon ko. At saka yung iba yung values ng mga Tomasian. So, to end this interview, what message would you like to share sa mga viewers natin dito sa Bridges, sa ating mga students, sa mga faculty, and at the same time our fellow alumni? Ano yung last message mo na gusto mo i-share sa kanila? Ako nagpapasalamat po sa inyo at nabigyan niyo po ng pansin yung aking mga likang sining. At marami po talagang salamat sa Bridges, kay Ma'am Marife, Sir Janus, sa Atelier. Ay talaga pong ako po ay very proud Tomasino. At sa mga estudyanteng Tomasian, iba tayong mga Tomasian. Ito ang pinakamatinding fine arts, UST. Proud Tomasino. Salamat po sa inyo. Maraming salamat. To end this interview, I would like to thank si Sir Paul for sharing his insights and his stories dito sa Bridges. And for as a closing reaction dito sa mga napag-usapan ngayon, I'm really proud and really happy that we have alumni who tell their stories, and at the same time, it's a good example and a good lesson to all of us na when you dream, hindi lang yung nangangarap ka ng dilat, na you have to work hard for it. And even if there are failures, lumaban ka na ng lumaban, and you will always achieve your dreams, especially if you believe in yourself, you have faith in God, and at the same time, you have the talent to work and the attitude of being positive and continuously working. Meron lang akong mga ibang pasasalamatan. Maraming salamat sa UST Alumni Association. Maraming salamat kina Miss Ida. Maraming salamat sa University of Santo Tomas. Maraming salamat sa Bridges. Maraming salamat kay Sir John for for helping us in this activity.
And most especially, I would like to thank our president here at the UST Atelier Alumni Association. Actually, proud na proud kami dito kay Sir Paul nung pinag-uusapan namin yung nung interview si Sir Paul. He is actually one of our awardees sa Outstanding Atelier Alumni Honors. And we are so proud of him kasi And we are so proud of him kasi galing pa siya sa abroad. Pumunta lang siya dito to do this interview and to receive the medal. And it's really important I'm so honored that you gave us the opportunity that you came here, and thank you very much, sir. Salamat, Sir James. So, to end this, nasa ba tayo sa interview round? Okay, ako ba? Oh, thank you very much for sponsoring. So anyway, thank you very much. If there are messages, ito pala may announcements pala tayo. UST-AAI will hold its General Assembly this Saturday, March 9, 2024 at the Kalayaan Hall of Club Filipino located at Club Filipino Avenue, corner Eisenhower Street, Green Hills, San Juan. The event will start at 9 a.m. All presidents are encouraged to send a delegation consisting of 5 trustees or officers. The UST-AAI Talab Notary Service is ongoing at room 322 Digipap. We are there from 2 to 5 p.m. Monday to Friday except holidays. This service is available to all alumni, students, and employees of UST. Please bring at least 2 original signed copies of the document for notarization together with clear copies of the government ID of all signatories. So, ID. Before we end this show, we'd like to thank all our alumni, students, and friends who have faithfully watched and shared and liked our Bridges episodes. We share with you the blessings of Bridges and who continues to stay with us. Like and share our show and subscribe to our UST Tomasian Alumni Community YouTube channel and Facebook page. The past episodes of Bridges can be watched in our YouTube channel. Thank you for joining us today. Do watch Bridges again on Tuesday for another exciting episode. Our guest will be another renowned Tomasian artist. Magaling ito. So, dapat kayo. Magaling ang mga taga-UST Fine Arts. So, our next renowned UST Tomasian artist, Mr. Richard Boxani. Remember, woo! Remember, here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. Enjoy the rest of your evening. God bless you all. Mabuhay. Enjoy the rest of your evening. Woo!